witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You
parang kung kailan lang ating gunitain ang kanyang pagdating, ating sambahin at papapurihin. Pasko sa atin laging darating, kung laging iisipin ang Diyos natin. Pasko sa atin laging darating, kung laging iisipin ang Diyos natin. Ito na naman ating hinihintay, taon na nagdaan, parang kung kailan lang ating gunitain ang kanyang pagdating, ating sambahin at papapurihin. Pasko sa atin laging darating, kung laging iisipin ang Diyos natin. Pasko sa atin laging darating, kung laging iisipin ang Diyos natin. Araw ng pagsilang ng Mesiyas ng sanlibutan, tayo'y magbigay pugay sa trono ng kaharian. Pagbibigayan at pagmamahalan, ito ang diwa ng ating kapaskuhan. Huwag nating ilimuti laging manalangin sa Diyos Ama natin, makadangitain. Pasko sa atin laging darating, kung laging iisipin ang Diyos natin. Pasko sa atin laging darating, kung laging iisipin ang Diyos natin. Ah, 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 Ito na naman ating hinihintay, taon na nagdaan, parang kung kailan lang ating gunitain ang kanyang pagdating, ating sambahin at papapurihin. Pasko sa atin laging darating, kung laging iisipin ang Diyos natin. Pasko sa atin laging darating, kung laging iisipin ang Diyos natin. Kung laging iisipin ang Diyos natin. Kung laging iisipin ang Diyos Good morning, Jesus! Good morning, Kompi family! Dami naming fans dito. Dami natin pansit. Thank you, Lord. Praise God. Yan. Sige, tawagin po muna natin si Sister Mami Paz para sa ating opening prayer. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Kami ay inyong pinili para magbahagi, Panginoon, ng iyong kabutihan. Lord, wala po kaming magagawa kung wala kayo. Pangunahan ninyo po kami na ang lahat ng aming sasabihin ay nagmumula lamang sa inyo. Yes, Lord. Salamat sa kabutihan ninyo, Panginoon, sa aming lahat. In Jesus' name, Amen. Praise Ayan. Sige, Mami Tess, baka meron ka mga gustong batiin. Yan. Binabati po namin ang ating mga kapatiran. Una po ay sa Kailaway po. Yan po. Kasi doon po kami naka-assign eh. Narito po ako para gamitin ang ating Panginoon sa umagang ito. Hello mga taga-Kailaway, taga-Humayingan na laging sinusundo tuwing fellowship. Salamat sa Panginoon at tayo ay binibigyan palagi ng kalakasan ng ating Panginoon. Gayon din po sa aking mga anak na nasa Mindes, patuloy na ginagamit ni Lord. Maki, Nikki, si Alpa sa music ministry. Thank you Lord. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Yan. Mami Paz. Binabati ko ang mga taga-Bulacan. Kasi nandun si Maripasa at saka si Jerry.
At magkakaroon daw sila ng kanilang Christmas party sa 22. Glory to God. Sana marami tayong makarating doon. At binabati ko rin mga members ng Comfy, ng mga kapatiran sa San Pablo. Tunay napakaganda ng naging Christmas party nila na nandun po kami. Tuwang-tuwa kami doon sa mga senyoritas. Thank you, Lord, talaga. Glory to God. Talagang napakaganda mula simula hanggang matapos po. Sister Jam. Yes, thank you, Lord. Ayan, good morning sa ating lahat. Siyempre, yung mga nandito muna, SOF. Yes, andito mga SOF. Ayan. Ayan po. O, technical. Ang ating po mga pastors narito Yeah. rin. Yes. Yay! Thank you, Lord. Ayan, good morning din sa aking pamilya sa... Siyempre, doon muna ako sa pinakamalayo, yung mga nasa Europe. Sila, Sister Ep at saka Brother Joris. See you soon. Next week na. Thank you, And then, sa aking kapatid na nasa Japan, si Cory. Japan. Japan. At sa family ko na nasa LA Grow, Mommy, Daddy. Yeah, LA Grow. Lager po yun. Lagro. Ayan, good morning sa inyong lahat. Kay Essie at saka kay RG. At saka sa lahat ng mga nanonood sa atin mula sa North, East, West, and South. At sa iba't ibang dako ng mundo, good morning, good afternoon, Praise good God, evening, Jesus. ano man pong oras sa inyo. Welcome po ulit sa ating GMJ. Amen. Babatiin din po namin sa yung 8 years anniversary ng Kailaway po. Yung At yan po worship ay center, gaganapin din sa December 21. Kasama po namin ang Kalo, Mindes, Kailaway. Combine po ang Christmas Fellowship. Isasabay na po nila. Kumbidado daw po tayong lahat. Kasi yung po ay 8 years salvation. Hello sa Tatlong Maria! Thank you, Lord. Alam na po ninyo kung sino-sino kayo. Ayan. May special mention ka, Mami Pas. Ayan. At it is only, ilang days na lang, Mami Pas? Ilang days? 13. 13 days. 13, ayan, nasa tapat ni Ayun, Mami Pas. 13 days Yan, before Christmas. And para sa ating memory verse of the week muna tayo. Sa Hebrews 8 verse 10, sabi dyan, "For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their mind and write them on their hearts. And I will be their God, and they shall be my people." At sa Tagalog naman po, sa mga Hebreo, 8, 10. Ito Ito ang ang tipang. tipang aking gagawin sa sambahayan ng Israel. Pagkatapos sa mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga puso. At ako'y magiging Diyos bayan. nila at sila'y Sila'y magiging magiging bayan ko. Ayan, Praise the thank you, Lord. Nitong mga, sige, bati din pala tayo sa mga online. Ang dami, oo. Ayan, sige. Unang-una sa akin si Brother Gio Aquino. Nasa Malaysia. Ayan. Brother Jun Magigad, laging nanonood din po yan. Sister Rachel ng Japan. Sister Victoria Alangilan ng Italy. Sister Ana. Agan, Sister Online. Ana. Sister si Mama Linda Alcance. Ayan. Good morning po. Sister Eileen Encarnacion. Pinagbuhatan. And, si Brother Ed nanonood. Amen. Panonoorin siyempre ang mutya. Amen. Sister Rose Iwata, good morning po. Sister Lorna Pehi. Mendez. Sister Jeanette Aquino. San Los Pablo? Baños. Los Baños. Sister Eloy Akayan. Tita Eloy, good morning po. Mahogany prayer book. Sister Oyi Garcia na nasa US. Anak ni Sister Letty. Ete. Sister Mary Grace Sacco, East. Brother Louie. Hindi ko kilala. Hindi mo kilala. Brother Louie. Sister Belmonte. Mona Caryaga ng East din po. Sila Tita Ku. Good morning po. And then, Sister Fe Pingal. Ang layo din yan, no? Andyan na. Brother Boy at Ceremonia. Tali, Ito rin malayo. Sister Jesus Akaw.
Present Sister sila lahat Joy dito. Belmonte, parang sabay-sabay nanonood. Sister Judith Cruz ng East din, Tumana. Tumana. Sister Celine Mendoza ng... Talisay. Ay, akala ko, di alam namin. Talisay. Sister Polly Ambrosio, good morning po. Sister Marisa Uichi. Ayan. Si Sister Carmen Mahia, lagi din pong nakasubaybayan. Good morning po sa inyo. Sa Batangas siya, no? Ayan. Sister Linda Javier. Sister Marilyn Lim. Daddy, good morning ulit. Sister Elizabeth Hornilia ng Kipot. Batangas din po yan. Batangas. Sister Sally Flores ng... Hipag ko yan. Dating kasama natin yan, pero Yes. nagkasakit kasi. Mendez. Mendes. Sister Rita Manggao na nasa Jensen pa po ba kayo? Ayan. Sister Cecil Teves ng... Bulacan. Kanya pala. Bulacan. Nanonood ulit si Mami Pat. Sister Zenny Baez. At Mendez? yes, Nanay Clement Toledo. Kelaway. Ayan. Sister Angel Pugay. Ayan mga ka-CSM. Ay, amen. Hello sa inyong lahat. Sister Francisco ng Quezon City, Quezon Kaibiga. City, yes. Sister Olive Caray ng Makati. Makati. Sister Ami Hernandez. Kalawan. Sister Marisa Roraldo. Mendes. Ay. Sister Marita Maguire. Australia pala. Italy daw po kayo. Nilipat po kayo ni Brother Arnold. Australia. Australia. Meron pa ba? Sister Gregoria De Castro, si Nanay Goring. Ay, nasa Dubai. Dubai. Oo. Kasalukuyan siya nasa Dubai. Sister Melinda Balila. Nasa Canada. Ang dami Canada. Sister Tere. Kumusta na po kayo? Orubia. Ng QC. Si Sister Virgie Alamag. Ng Kalo. Halo. Tatangan. Sister Macris Kulit. Sino to? Macris Kulit. Si MC. Andito pala ngayon. Mary Christ. Anak ni Sister Minda. Yes. Mary Christ. Opo. Yun. Sister Rosie Magtibay, ating kamanggagawa sa... Tumalim. One. Yes. Nanay Feli. Feli. Alyaray. Yes. Pasig. Yun. Sister Joanne Inco, nanay ni EJ na taga QC din po, nag-birthday yan kahapon. Happy birthday po. Related. Sister Presi Fernando, taga Nueva Ecija siguro to, Makaraeg. Tarlac pala, Tarlac. Kuya po. Yun. Kuya po. Mami, good morning. Sister Connie Caudilia, good morning. Coming. On the way, coming. Sister Trining, good morning po. Good morning, At Sister muli, Trining. welcome back sa Philippines. And Sister Julie Serkina and Sister Nani Dikitanan. Ayan. From San Pablo. Yes. Amen. Thank you, Lord. So, bago po kami magsimula, meron po kaming awit. Nananabig Ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Nais ko ay makapiling ka sa bawat sandali. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Minsan pa po. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Ang Nais ko ay makapiling ka sa bawat sandali. Nananabik ang puso ko sa iyo, Panginoon, ako'y nananabik. Walang kulang. Walang kulang sa buhay ko pagkat si Kristo nananahan dito. Walang kulang sa buhay ko pagkat si Kristo nananahan dito. Ikaw at ako, sila at kami, walang kulang.
walang kulang, pagkat si Kristo nananahan dito. Pagkat At si Kristo'y nananahan dito. Thank you, Lord. So, ilang weeks na rin nating pinag-uusapan yung tungkol sa commitment, di ba po? Amen. Kung ano yung i-commit natin ngayon kay Lord para mas maging malalim tayo spiritually, ano po. Amen. So, meron akong nakitang isang definition na, sabi ko parang ngayon ko lang na-encounter na Commitment. definition ng commitment. Sabi niya doon, it's from the Oxford Dictionary, it is an engagement or obligation that restricts freedom of action. Sabi ko, parang kakaiba. Nagre-restrict siya ng freedom of action. Inintindi kong mabuti. Sabi ko, oo nga, kasi pag may commitment ka, may mga bagay na yung isasantabi mo or hindi mo na dapat ginagawa. Yung ganon. Parang balik, kung meron kang commitment na dapat mong gawin, meron ding commitment sa mga bagay na hindi mo na dapat ginagawa. So parang sabi ko, nanibago ako doon, na-intriga ako doon sa definition na yun, meron din isa pang definition. Kasi yung iba, common na yun, yung willingness to give your time, and yung yourself, your money, lahat ng pwede mo i-commit, di ba? Yan yung iba pang mga definitions ng commitment. Pero biblically, it is, sabi niya, an action on our part in response to the Lord. So meron tayong, parang yun yung, sa physics, for every action, there's an equal reaction. So yung commitment natin, yun yung reaction natin dun sa una ng ginawa ni Lord sa atin, no? So, sabi ko, oo nga. Ayan. So, and sabi nga niya, ang magiging result ng commitment natin na yon ay ang mas malalim na ugnayan natin kay Lord, ng relationship natin kay Lord. So, sabi nga nung nakaraan, partial commitment or half-hearted service, hindi pa rin buong buo. So, sabi, kahit sinabi mong 99% yung commitment mo, may 1% pa rin naiiwan. So, hindi pa rin buong buo yung ating commitment. Hindi pa rin wholehearted. Ayan. So, pagbibigyan ko po yung dalawang senior, mauuna. Pero yung pinakauna po, yung pinaka-senior sa aming lahat. Ayan, tatawagin ko na po si Mami Paz. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon dahil nabigyan ng ganitong chance to speak in front of you, to share what we learned, to share what we have in our hearts. Iyon ang pinakamahalaga sa akin. At ang aking commitment ay a deeper and meaningful prayer. Dati kasi, nagpe-pray din naman ako, pero according lang turo sa atin sa simbahan, akala ko sapat-sapat na yon. Yung pala, mas magandang panalangin ay yung may relasyon ka na sa Diyos, nakilala mo siya. At alam ko na kaya ako ngayon naintindihan ko na kung bakit narito ako sa ganitong gawain, na binigay ko na ang aking sarili, ang lahat sa buhay ko sa Panginoon, dahil marahil merong nanalangin para sa akin, para sa ating lahat. Kaya tayo narito dahil merong nagbagandang loob na ipanalangin tayo na makalapit din sa Panginoon, makilala siya ng lubusan. So, ang prayer sa akin is a solemn request for help addressed to God. It was also an act of communication to the Lord. Katulad din ng mag-asawa. Pag hindi kayo nag-uusap, hindi kayo magkakaintindihan. Kaya nga sabi ko, siguro doon ako nag-fail sa aking marriage dahil tahimik akong tao. Hindi ako mahilig magkipagkwentuhan. Ngayon nga lang, nervyos ako . Hindi ko kayang magsalita sa mga tao, lalo na sa maraming tao. At doon nga ako nag-fail dahil tahimik akong tao. At ang asawa ko rin ay tahimik din. Kaya tahimik kami palagi sa bahay. Kahit siguro naghanap ng iba na makakwentuhan. Kaya glory to God,
Pero nakita ko naman na sa lahat ng paghihirap kong iyon, kasi kahit na alam mong may pagkukulang ka, pagka wala ka kay Lord, puro paninisi ang ginagawa mo sa partner mo. Sinisisi ko ang asawa ko sa lahat ng hirap na mga dinanas ko hanggang sa tuluyan na nga kaming maghiwalay. Kaya nung panahon yun, mga kapatid, ang sabi ko, maghihiganti ako. Bakit? Ikaw lang marunong na gumawa ng ganyan. Kung dalawa ang naging mo, ako 5. Talagang sinumpa ko yon gagawin ko ang lahat para makapaghiganti ako sa asawa ko. Pero ang bait ng Diyos, maagap niya akong dinala sa ganitong gawain at nakilala ko ang Panginoon. Kaya nung magsimulang binigay sa amin ang topic na ito, sa commitment, sabi ko, Lord, tama ba yun na prayer? Kasi sabi ko, prayer lang talaga. Kasi dito ko nagkukulang palagi. Yung prayer ba ay yun ang gusto mong isi-share ko? Alam niyo, bigla na lang pinaalala niya sa akin sa Jeremiah 33 verse 3. Call to me and I will answer you, and I will show you wonderful and marvelous things that you know nothing about. Isa yun sa mga salita na nagpatibay sa akin sa pagsunod sa Panginoon, na tumawag lang tayo at talaga namang dinidinig ng Panginoon. At nung araw, dahil masama pa rin ang loob ko, galit na galit ako sa lahat, sa mga tao, lalo na sa asawa ko. Kaya nung turuan ako ng Panginoon na magpatawad, sabi ko, hindi ako pwedeng magpatawad. Tapos doon ko na-realize na marami din akong kasalanan. Kaya noon, nagawa akong magpatawad, mga kapatid. Sobrang biyaya sa akin ng Diyos na na-release ako sa galit ko sa asawa ko at sa mga tao na nagkasala sa akin. Naranasan ko na maging kaibigan na ang turing ko sa asawa ko. Pumapasyal na siya kung saan kami nakatira. Kasi nung nagsimula kami maging worker, nag-full-time, kasama ko 2 anak ko. Di ba kayo magpugulat noon? Nag-full-time ako, una akong nakilala si Lord. Sumunod yung 2 anak ko. Parang imposible. Pero tunay, mga kapatid, walang imposible sa Diyos eh. Kaya nandun kami, una kaming assignment, sa Batulaw. Kaya masyadong malapit sa puso ko sila magkakapatid na Sister Clement, dahil sila ang unang lagi kong kasama. At doon ko rin naranasan pagmamahal ng kapatiran. At tunay nga po, sa ating panalangin, kasama doon yung adoration, supplication, confession, at thanksgiving. At lagi akong nagpapasalamat sa Diyos. Walang hanggang pasasalamat. Kasi hindi lang sa simula kumilos ang Diyos sa buhay ko. Maging sa ngayon, kitang-kita ko, walang katapusan eh. Na hindi mo pa hinihingi sa Kanya ang mga bagay-bagay. Hindi na ako humihingi, mga kapatid, ng mga damit, ng kotse, ng pera. Hindi ko na po hinihingi yun. Yun lang, magkaroon ng kapayapaan, magkakasundo ang aking pamilya, ay sapat-sapat na yun. Sabi nga namin lagi kay Jerry, pagka sinabi ni Jerry na, marami kang matatanggap dyan, hindi ako naghihintay ng tatanggapin. Ang tinatanggap ko lang ay galing sa Diyos. Hindi nagpabaya ang Panginoon kahit kailan. Isipin niyo na tunay talaga ang Diyos. Kung anong pangako niya ay tinutupad niya. Kaya puro pasasalamat talaga
ang naranasan ko ngayon sa Panginoon. At isang bagay po, na bakit prayer ang naisipan ko. Kasi may nabasa ko, isang group ng mga monks sa ibang bansa yon dahil wala naman tayong monks dito sa Pilipinas. Purong paring sila na meron silang group at saka ang seminary nila ay nasa ibabaw ng bundok. So, iintriga ko anong ginagawa nila sa ibabaw ng bundok. Yung pala, ang primary na ginagawa nila ay manalangin. Pinapanalangin nila lahat ng tao, lahat ng bansa, at sabi nila, kahit anong ginagawa nila, kasi meron silang mga nakatokang trabaho sa seminaryo, nasa bundok pa pati. May naglilinis, may nagluluto. But first and foremost, sa umaga, lahat sila sama-samang nananalangin. At pagkatapos noon, punta na sila sa kanilang mga gawain, merong nagluluto, merong naglilinis, kung ano-anong kanilang pinagagawa. At sabi nila, hindi kami humihinto sa panalangin. Kaya sabi ko, ay, ang ganda nun. Sabi ko, sana magawa ko yun. Kasi madalas nasa Netflix ang mata ko. Nakakalimutan ko manalangin dahil naiintriga ako doon sa pinapanood ko. Napakabuti ng Diyos. Ito'y paalala sa akin na mas kailangan ko ang Diyos kaysa mga pelikulang pinapanood ko. At tunay po mga kapatid, dati nakakapag-prayer meeting pa ako, like halos araw-araw bago mag-pandemic. Masaya pagka na-encounter yung mga kapatiran sa prayer meeting. Pagkatapos ng pandemic, hindi na po ako nakakalabas. Iisa na lang yung prayer meeting ko na sumasama ako kay Nene once a week. Tunay mga kapatid, ang ginagawa ko lang po, dito medyo maglinis-linis ng konti. At ang isa pa, ay nagpuputol po ako ng mga sobre. Yung mga sobre po ninyo, nang binibigay nyo sa templo. At tunay mga kapatid, doon ako nakakapanalangin. Doon ako nakakapag-concentrate ng panalangin dahil wala akong kasama eh. Gusto ko nga yung secluded ako sa lahat. Gusto nila, sama ako sa kanilang grupo, kung saan sila. Ang gusto ko doon sa ako lang mag-isa, dahil nakakapanalangin talaga ako. Yung mga pinupunit kong mga sobre, kung minsan nababasa kong mga pangalan, at ang iba ay malalaki, ang iba ay konti lang, pero lahat pinapanalangin ko. Sa mga malalaki, Lord, salamat po, nakakasunod sila sa kalooban mo. Kasi sa Malakay 3:10, yun ang kalooban ng Diyos, na magbigay tayo sa gawain niya. At napapapanalangin ko sila. At yung medyo mahina lang magbigay, Lord, pagpalain mo pa sila, Lord, para makabigay sila ng mas malaki, para masunod nila yung kalooban ninyo. At sila man ay guminawa din. At kung sila ay nanghihinayang, kaya maliit lang binibigay, ay mawala sa kanilang panghihinayan. Kasi naranasan ko din noon eh. Kasi may anak akong umaasa lang sa akin, buong isang pamilya. Isipin mo, buong pamilya sa akin lang umaasa. Parang imposible, no? Pero dahil nga sa kabutihan ng Diyos, nagampanan ko yun nang walang pagrereklamo. Kaya lang, nababawasan yung bigay kong tithes. Lagi na lang akong humingi ng tawad sa Panginoon. Pero sa simula yun, dahil na-convict talaga ako, hindi, ibibigay ko na ang lahat dahil ang Diyos naman nagpo-provide. At tunay, mga kapatid, kahit maliit lang ang mga inaabot sa akin, kung minsan merong nagregalo ng pera, binibigay ko talaga ang tithes ko. At tunay na nakita ko ang pagkilos lalo ng Diyos sa buhay ko. Yung anak ko ngayon ay hindi na masyadong
Hindi na masyadong humihingi sa nakakaipon-ipon na ako. Kaya, di ba ka magugulat? Parang kamangha-mangha talaga. Minsan, dati galit na yung mga kapatid, yung mga anak kong iba. Ano ka ba, mami? Yan na lang binubuhay mo. Paano sarili mo? Ayaw mo, hindi ako pababayaan ng Diyos. Sabi ko, kahit nagalit sila, pero ngayon hindi na sila rin galit. Naaawa sila doon sa kanilang kapatid. Kaya tunay, mga kapatid, wala nang buhay na mas gaganda sa buhay natin ngayon na nasa Panginoon. Thank you, Lord. May tissue dyan sa katabi Nag-aabot niyo. na ng mic. kala namin di naiyak si Mami kasi sa dulo pala. Pero hindi, thank you Lord. At totoo yun, no, na importante sa atin na magkaroon ng mas malalim na prayer life. Meron nga akong nabasa dun sa isa sa mga nakita ko sa YouVersion Bible, YouVersion na application. Sabi niya doon, yung prayer daw, binabago, una yung nagpe-pray. So tayo pala yung unang binabago. Kapag mas malalim na yung prayer life natin, kasi binibigyan tayo ni Lord ng ibang perspective on things. Diba? Tsaka pagka mas lumalalim ka na sa prayer, hindi na lang puro self yung pinagpe-pray mo eh. Lumalawak siya. Lalo na pag tayo na nasa community, alam ko malawak na yung mga pinagpe-pray natin. Hindi siya more of more on self, more of kung sino yung mga nagpapapray sa atin, at saka yung mga, ang isa sa mga alam kong, lalo na tayong mga nandito na sa gawain, ang isa sa mga number 1 na prayer nating lahat ay yung buong family natin at yung mga nakikilala natin na mas lumalim din ang kanilang pagkilala kay Lord, di ba? Alam ko na lahat tayo yun ang heart's desire natin kasi syempre gusto natin pagkatapos natin dito, tayo pa rin na magkakasama sa langit, di ba? Hindi naman natin gusto na may maiwan, di ba? So, alam ko si Mami Paz, kaya yan. At sabi nga din, sabi rin dun sa isa ko pang nabasa na ang totoo, sabi ko, nung tayo tinatanong kung ano i-commit natin kay Lord, ang hirap mag-isip. Oo, totoo Ang yan. hirap kasi commitment, ibang usapan yan. Di ba? Mas ano yan eh, parang kailangan talaga gawin mo pag nag-commit ka kay Lord. Amen. Nakakatakot siya, pero nakita ko din na kung ano yung pinapagawa sa'yo ni Lord, i-impress niya sa'yo at siya rin yung magbibigay sa'yo ng kakayanan para magawa yon. Diba? He will empower you to do kung ano yung pinapakomit niya sa'yo. Praise Oo God. ka lang. Ikaw commit mo lang Yes, muna. Lord, amen. Ikaw yung first step, no? So, ayan. Bago tayo pumunta kay Mami Tess, birthday break muna tayo. Ayan. So, today is December 12. Aba, happy birthday, Tita Lisa Alvaran. Sister San Lisa Pablo, Alvaran. Sister Lisa, happy Yan. birthday. Thank you Lord sa pahalo-halo mo nung nakaraan. Nauna kami nag-celebrate kasama si Talisa. Ayan, Brother Ronald Villanueva. Yes. Brother Raul Diamante. And happy anniversary kila Brother Kenneth and Sister Angel Escondo. Escondo. Okay. Happy anniversary, happy anniversary, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy birthday to you. Ayan. Happy birthday po and happy Happy anniversary birthday. mga kapatid. Celebrate niyo po yan. Minsan lang yan isang taon. Thank you, Lord. Amen. Ayan. So ngayon, tatawagin ko na po si Sister Tess Gallete. Praise the Lord. Thank you sa ating Panginoon sa isang pribilehiyong ipinagkaloob niya. Totoo po na tayo nasa commitment ngayon at ang sabi nga ano ba yung ikinumit natin kay Lord? Yan.
Dito po muna sa Deuteronomio, ito po babasahin ko muna sa ating lahat. 6, 4-8. Sabi po dito, dingginin niyo mga Israelita, si Yahweh lamang ang Diyos. Ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya itanim ninyo sa inyong isip. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan, sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng inyong pinto at mga tarangkahan. Nung ito po'y binabasa ko mga kapatid, sabi ko, grabe naman yun talagang ipinaparating ng ating Panginoon. At dito ay na-involve ang family. Involve po dito ang ating mga anak. At ang sabi nga po, ituro natin. Yung pong salitang dinggin, yun po is ibang version, pakinggan. At totoo po si Lord na pag ating ibinigay o itinuro ang mga salita ng Diyos sa ating mga anak, sa ating mga apo, ito po ay magbibigay ng katuparan. Totoo po ang salita ng Diyos at alam naman natin yan mga kapatid. So ang ibabahagi ko mga kapatid, at saka po ito nga pala po ay address sa ating lahat, at ang ibabahagi ko po ay isa sa community values. Sabi po doon sa 6, ganito po, sabi po doon, loyalty to Christ is and the community at all cost. Yun po. So, pag sabi pong loyalty to Christ, sabi ko nga po medyo yung ating kilos, yung ating mga ginagawa, minsan masasabi natin na maging loyal tayo kay Lord, pero minsan nakakalungkot, hindi natin nagagampanan, pero awa po ng ating Panginoon sa tulong niya at sa grasya niya, nakakatupad naman po tayo. So dito po ay ipinakikita ng ating Panginoon kung gaano kahalaga ang kanyang mga salita sa akin, sa ating lahat, mga kapatid, sa mga anak natin na ating binigyan ng mga salita. Minsan nga po nasabi ni Brother Ed kay Alpha, anak, wala kaming maipamana sa iyo, kundi ang salita ng Diyos. Nakakatuwa naman po ang anak namin dahil kahit siya iisa, siya po naman ay malago sa ating Panginoon. Siya po may 2 anak. Ngayon po'y 3 na, nga pala, sisi po yung maliit. At nakakatuwa po yung 2, gamit na gamit po ng ating Panginoon. Si Maki po ay ginamit ni Lord sa pagtugtog sa kanya. Si Nikki naman po ay isa sa worshiper ni Lord. At yung pong maliit na si po ay marunong na rin pong magpurit, magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Sa pamamagitan po ng aksyon, pagtataas ng kamay at pagsayaw niya kay Lord. Kasi 1 taon kalahati pa lang po siya. So salamat po sa ating Panginoon Diyos, napakabuti po niya. Dito po sabi po, what is loyalty in the Bible? Yun po ang tanong. Ang sabi po dito, loyalty in the Bible refers to faithfulness. Yun po may kaugnayan ang loyalty sa faithfulness, mga kapatid. Pag sinabi pong loyalty, devotion, and steadfast to someone and something. So, nakakatuwa po si Lord, yung pong ating devotion, yung pong ating katapatan sa ating Panginoon. Nabagaman at minsan ay hindi tayo tapat, pero pag tayo po'y nag-pray, sabi nga po dun sa unang nagbahagi, na ang prayer ang kanya, ay totoo po na makakamta natin po ang katapatan sapagkat takot po tayong gumawa ng hindi totoo sa ating Panginoong Diyos. So dito mga kapatid, ang sabi ang devotion, iniuukol natin at inilalagak at tayo po ay nagpapatuloy. Kasi kung tayo po'y hihinto at hindi magpapatuloy, hindi po natin makakamtan ang mga ipinangako ng Diyos. Hindi po natin makakamtan ang mga salitang mga ibinibigay ng ating Panginoong Diyos. So, ang katapatan po ay makakamit lamang natin kung tayo ay laging nagdadasal,
o nananalangin sa ating Panginoon Diyos at nakikipag-ugnay sa ating mga kapwa. Dito po mga kapatid, sinabi din ay loyalty of God, remaining faithfulness to His command and trusting. So pag sinabi pong remaining, yun po ay yung ating pananatili at ito po ay nagdi-demonstrate. Idinidemonstrate po natin ng ating katapatan yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos. Sa dedication po mga kapatid, inihahandog din natin ang ating sarili. Yung paghahandog po ng ating sarili sa ating Panginoon ay medyo po mahirap-hirap kung tayo po ay hindi magiging malinis sa paningin niya. Kaya po ang sabi nga po ay tayo ay iukol natin, ilagak natin ang ating buhay, ang ating sarili sa ating Panginoong Diyos. So dito rin po ang loyalty, sabi rin po dito, loyalty to God is not just about action. So hindi lang po pala sa ating mga gawa, sa ating mga ikinikilos. Hindi po lang pala ganun ang salitang katapatan o ang salitang loyalty. But a heartfelt commitment. Kailangan po pala yung pong heartfelt commitment, yung po yung ating puso na sinseridad na maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Sinseridad na tumanggap ng mga salita ng Diyos. Sinseridad po tayo sa ating mga kapwa, sa ating mga nakakasalamuha, na pagka tayo ay nakarinig ng salita ng Diyos sa ating kapwa, maging ito'y sa pastor natin, maging sa mga bata, mga kapatid, atin po palang itong irerespeto, igagalang, sapagkat yun ay salita ng ating Panginoon Diyos. At maging matapat tayo sa lahat ng ating ikinikilos at isinasagawa. At yung pong sincerity, mga kapatid, ay yung ating pangako. Tayo po ba yung nangangako sa Diyos? Pagkatapos ng ating pangako, hindi po naman natin natutupad. Huwag po. Kailangan po pag tayo nangako una sa ating Panginoon, tayo po ay tumupad sa ating mga pinangako. Tayo po ay tinawag maglingkod. Panindigan po natin mga kapatid. Tayo po ay pinagkatiwalaang humawak ng mga pagpapala buhat sa Kanya. Manatili po sa ating yung katapatan. Yan po mga kapatid. Totoo po kasi na pagka tayo ay ginamit natin yung salitang katapatan para pong tayong mga anak niya ay ang sabi nga tayo mapapanuto sa ating buhay. So maging sincere po tayo sa ating ipinangako sa ating Diyos. Sabi dito po sa verse 5, loving God with all your being in the foundation of loyalty to Him. Kasi mga kapatid, sabi po dito, basahin ko po. Sabi po sa 5, ibigin ninyo siya ng buong puso, kaluluwa at kalakas. Yun po ang pinapaabot sa atin mga kapatid. At sabi nga po, ito yung matibay na pundasyon, yung ating katapatan sa ating Panginoon Diyos. Bakit po? Kung tayo po'y tapat sa ating Panginoon, wala na pong makakadaig doon. Wala na pong makakatalo sa atin. Kasi nga yung katapatan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, yun po ang gagamitin natin, sabi, sa araw-araw, oras-oras, sa loob at labas ng inyong tahanan, ay sa paggawa at pamamahinga sa lahat ng lugar at sa lahat ng panahon, ay inyong ituro ito sa inyong mga anak. Walang iba po yung kundi ang katapatan, mga kapatid. So, loving God with all your being in the foundation of loyalty of Him. At si Joshua po ay nag-declare, mga kapatid. Yun po ay declaration ni Joshua. Alam na alam po natin yun. At yung kailangan, nasa atin din. Kasi kailangan, di ba, lagi minsan sinasabi sa atin, nasan yung mga anak natin? Nasan yung mga apo natin? Bakit hindi natin kasama sa Bible study? Bakit hindi natin kasama sa fellowship? Yan po, di po ba? Yun ay madalas naitanong po sa atin ng ating mga pastor, mga kapatid. At sa totoo lang naman po, kailangan nga po tayo ay sama-sama. Kasi nga po, pagdating ni Lord, sama-sama po tayo, kasama ang ating pamilya. At ngayon din kapasuhang ito, nakikita natin na tayong lahat ay magsasama-sama rin na magbibigay kaluguran sa ating Panginoon. So si Joshua ay nag-declare, powerful po ang kanyang declaration. Sabi po niya sa 24:15, but
as for me and my family, we will serve the Lord. Yun po ay idineklara ni Joshua. At yun po ay kung wala na si Joshua ngayon, yung ating mga ninuno, tayo pong lahat ang gaganap nun. Yun pong nakakarinig at nakakatupad ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya po napakabuti po ng ating Panginoon. Sumunod lamang po tayo. Maging tapat lang po tayo sa ating paglilingkod. Kung saan po tayo tinawag ni Lord, doon lang po tayo. Huwag na po natin kawin yung iba. Kung tayo po ay sa pagtuturo ng salita ng Diyos, sa mga pagluluto, doon lang po tayo. Doon po lang tayo ang ating gagampanan, mga kapatid. So, napakabuti po ng ating Panginoon. So, sabi po dito, how to live with loyalty according to the Bible. Sabi po dito, sa binasa natin sa 6, ibigin ninyo ng buong puso, ang Diyos ng buong puso at kaluluwa. Pangalawa po, sabi po dito, be faithful in relationship. Kumusta po ba yung relationship natin sa ating Panginoon Diyos? Tayo po ba yung nagsusuwi pa? Kailangan po yung relasyon natin sa ating Panginoon, sa ating Diyos, ay naroon po yung ating katapatan sa ating Panginoon. Maging tapat po tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sapagkat ang ating pinaglilingkuran, yung lumikha at nagbigay ng ating buhay. So be faithful in relationship to God. Isa pa po, honor God faithfulness. Igalang po natin at bigyan ng kaluguran ang ating Panginoon Diyos. Maging tapat po tayo, kung saan nga po, sabi ko nga po, kung saan po tayo inilagay. Kasi alam niyo po, isang community po tayo, mga kapatid. At sa ating community, kanya-kanya po tayo ng task, yung trabaho po natin. Nabanggit po ni Sister Paz kanina na siya ay taga-gupit ng sobre. Pero bago po yun gupitin, inaalsan muna po ng laman, mga kapatid. Ayan. Minsan nga po, may encounter nga po, kasi naranasan ko din po magupit, naka-encounter po ako ng talagang may laman pa. At yun po ay, hindi ko po naman inilagay sa bulsa. Yun po ay ibinalik namin sa treasury, sapagkat yun po ay banal, galing po yun kay Lord. Kaya yun po, at ngayon, ako po naman po ay dun inilagay ni Lord sa resibo po natin na bago po makarating sa akin ang mga resibo, ito po ay galing na sa kina Sister Lisa, na-audit na po yun. Totoo po na ang katapatan ay kailangan nasa ating lahat. Sa treasury po, anim po kami doon. Yan, papito po yung aming pinaka-leader, si Brother Larry. At bago po natin simulan ang pagbibilang ng ating mga biyaya na galing sa iba't ibang prayer group. Malalayo po ang iba, ito po ay ipinagdadasal muna naming lahat na naroon sa loob. Totoo po si Lord, apaw-apaw ang kanyang pagbibigay. Pagka apaw-apaw mga kapatid, siyempre po, ang blessing ay hindi lang po sa amin, kundi ito po laganap sa lahat na nagbibigay. Kaya salamat po sa ating Panginoong Diyos. So honor God faithfully. At dito po sa pang-apat, sa panghuli, sabi po dito, serve Him faithfully. Honor God's faithfulness po yung isa. At dito po naman sa panghuli, serve Him faithfully. Paglingkuran natin ang Diyos ng may katapatan. Yan po. Yun po ang pinaparating po sa atin ng ating Panginoong Diyos. So ang tanong po, tayo po ba'y matapat na naglilingkod kay Lord? Yan, siyempre po, amen, tayo pong lahat. Hindi po lamang yung kaming narito. Lahat po tayo na tinawag, pinili ng ating Panginoon Diyos, ay tayo po ay matapat na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. So ayun po mga kapatid. At dito po sa panghuli, sa conclusion po, sabi po dito sa mga ngaral 12, 14, lahat ng gawain natin, sabi po ni Lord, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ipagsusulit natin sa Diyos. Thank you, Lord po. Amen. Ayan, thank you, Lord. Akala ko nag-aabot ka rin ng mic. Ayan, thank you, Lord. Ayun, yung kay Mami Tess naman po, ang inimpress sa kanya ni Lord ay loyalty, kay Lord at saka sa church. Totoo din yun na napaka-importante ng loyalty natin kasi may mga bagay na nagagawa mo kahit na minsan hindi
hindi ka 100%, pero dahil andoon yung katapatan mo kay Lord, nagagawa mo pa rin siya. Kahit na may mga pagkakataon na siguro in doubt ka, kaya ko ba to? Or dapat ko pang ginagawa to? Pero kung yun yung inimpress sa'yo ni Lord, nagagawa mo siya. Kung dati mahiyain ka, ngayon nakakapag-preach ka kasi yun ang inimpress sa'yo ni Lord. Kung dati, kung dati pala chismis ka, ngayon tahimik ka naman, baliktad naman. Ano? So, may mga bagay na nagagawa tayo out of our loyalty kay Lord at sa church. And new song of the week, break muna tayo. Repeat new song of the week. Ayan, pag-ibig niya sa'yo'y hindi nagbabago by Minister Ed Calletes, ang composer. Yan. Paspas ng hangin ay hindi may kukubli. Dampi ng lamig ay iyong madarama. Paspas ng hangin ay hindi may kukubli. Dampi ng lamig ay iyong madarama. Manining na ilaw sa iyong paligid, magagandang kulay ang iyong matatanaw. Nagbabadyang Pasko'y narito na, bakit lungkot pa rin? Jesus nandyan pa rin. Nais na'y Pasko mo'y maligaya. May luha man sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Ang pag-ibig niya sa'yo'y di nagbabago. Dampi ng lamig ay iyong madarama. Paspas ng hangin ay hindi may kukubli. Dampi ng lamig ay iyong madarama. Mga maningning na ilaw sa iyong paligid, magagandang kulay ang iyong matatanaw. Nagbabadyang Pasko'y narito na, bakit lungkot pa rin ang iyong nadarama? May luha man sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Nais na'y Pasko mo'y maligaya. May luha man sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Ang pag-ibig niya sa'yo'y di nagbabago. May luha man sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Nais niya'y Pasko mo'y maligaya. May luha man sa puso mo,
pag-ibig niya sa'yo'y di nagbabago. May luha man sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Nais niya'y Pasko mo'y maligaya. May luha man sa puso mo, si Jesus nandyan pa rin. Ang pag-ibig niya sa'yo'y di nagbabago. Ang pag-ibig niya sa'yo'y di nagbabago. Ang pag-ibig niya sa'yo'y di nagbabago. Mahal ka ni mahal ka ni Jesus. Mahal ka ni Jesus. Mahal ka ni Jesus. Ayan, thank you Lord, Brother Enol, sa iyong madamdaming Madamdaming awit. at kay Brother Ed sa kanyang composition. Ang Madamdaming kwento awit. pala niyan ay, ano yun, Mami Tess? Sabi ko noon, kasi ano yan eh, nung i-compose ni Brother Ed, yung pandemic. Masyado siyang seryoso. Ay, wag mo na nga, basahin mo nga ika, mama, kung tama ito. Wag mo na ipadala, naku! Ang pagkakalungkot niyan, Pasko. Pero nahingi ako ng sorry kay Lord kasi nakakanta na dito. At maganda naman yung nilalaman. Yeah, thank you, Lord. Kasi dadalawa lang pala kayo. Dadalawa kami noon sa worship center. Noon ay kasalukuyan ng pandemic. Kami kasi dito madami. Oo. Ayan. So thank you Lord. Kaya At mamaya, hindi, yung pinaka-message kasi ng kanta ay pag-ibig ni Jesus ay hindi nagbabago. Yung pag-ibig niya sa Yun ang atin. pinakamaganda. Kaya, yung sa akin, papasok. Okay. Ayan. Kasi, nung nang tagal nang sinabi kung ano i-commit namin kay Lord para maging mas malalim pa yung ating ugnayan sa Kanya at yung service natin, ang tagal-tagal kong nag-iisip, ang dami nang pumasok sa isip ko na nakikita kong dapat baguhin, dapat i-improve. Isa na doon yung tawag dito, mabilis akong ma-discourage. Kunwari, may ginagawa ako, tapos may pumuna o sinabing ganito, ganyan. Nakakalimutan. Ayaw ko na din. Ayaw na. Hindi ko na itutuloy. Kahit na maganda dapat sana yung ano. So minsan, tinetake ko siya, yung imbis na constructive criticism, minsan kasi yung pagkakasabi rin ng tao, medyo nakakapatay ng momentum, ng moral, o kung ano man, bumabagsak. So parang, ayoko na din, ganyan. So isa yon na pumasok sa isip ko. Basta ang daming pumapasok sa isip ko na dapat i-commit. Pero nung Monday, sabi ko, Lord, sa Thursday na kami. Ano po ba ang aking, ano po yung dapat kong i-commit sa inyo? Sabi kong ganyan. So ang inimpress niya sa akin ay yung sa, alam ko familiar tayong lahat dito sa Matthew 22 verses 37 to 39. Ito yung two greatest commandments. Yung love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and love your neighbor as you love yourself. Sabi ko, oo nga, no, pasok lahat doon. Yung lahat ng gusto mong, yung lahat ng gusto mo para mag-grow ka spiritually at mas malalim na ugnayan kay Lord, doon talaga mauuna dapat. Doon sa love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And nakakatuwa kasi yung GMJ natin ng Monday, sabi ko, confirmed. Kasi yun din halos ang serving God wholeheartedly. Diba? Pasok na pasok siya doon. Doon siya lahat pumasok. So, unang-una, sabi niya, paano mo ba malalaman kung mahal mo na si Lord sa puso mo with all your heart? Sabi doon sa Matthew 15 verse 18, diba? What comes from the mouth proceeds from the heart. So kung ano pala yung nilalaman ng puso mo, yun yung nababanggit mo, nasasabi mo. Sabi ko,
medyo ano pa ako doon na, medyo sablay pa tayo doon kasi maraming bagay kang nasasabi na alam mong hindi pa rin yun yung, hindi mo pa rin mahal si Lord kasi may mga pagkakataong nakakapag-complain pa rin, may mga pagkakataong nakakasira ka ng ibang tao, ako, may mga pagkakataong, minsan kahit yung service ko kay Lord na, yung pag-full time, sabi ko, parang minsan, marami kang nasasabi, whether sa harap ng ibang tao or kahit minsan ikaw lang, pag nag-uusap kayo ni Lord, minsan may mga nasasabi ka na ipaparealize niya rin sa'yo na ay hindi pa rin wholeheartedly mo siyang mahal. Hindi pa rin buong Giging buo. half pa rin. Half pa rin yung puso mo Half-hearted. or three-fourths. So, kumbaga hindi pa rin buo. So, sabi ko, ang dami pang kailangang baguhin at ang dami pang kailangang Alamin. ipasok sa puso para mapalitan lahat yung hindi tamang laman ng puso. Kumbaga, dapat nga yung mga hindi magagandang bagay, itapon mo na yun, eh, di ba? Tayo, pag may mga bagay tayo hindi maganda na at hindi na dapat nandun sa loob ng bahay, di ba tinatapon na natin? So same with the heart. Kung anong hindi maganda sa puso, dapat pala tinatapon na rin natin. Bitawan mo na. Sabi nga Basura na natin. ni Brother Arnold nung nakaraan, nung kahapon, kagabi na Bible study na si Lord, wala siyang trash bin. Bura lahat. Kung ano man yung mali nating nagawa, tapon lahat yun. Kaya wala na siyang, kasi di ba yung trash bin or recycle bin sa computer, pagka may tinapon ka at hindi mo tinanggal sa trash bin, Andun andun pa pa rin, rin. mababalikan mo pa rin siya. Yun yung sa pagpapatawad, no? Pero, ganun din sa ibang bagay na hindi maganda, tapon na natin. Pakuha mo na rin sa basurero. Para hindi na bumalik, di ba? Para wala nang balikan. Patapon mo na talaga. Itapon mo na lahat ng hindi maganda. Tapos, yung sa soul naman, hinanap ko ano ba yung soul. So sabi niya, it is our individuality, kung sino tayo, and kung ano yung passions natin, yung hunger natin, yung perceptions natin, sabi niya, at yung consciousness. Ibig sabihin, ano ba yung ikinakagutom mo? Nagugutom ka pa ba sa mas malalim na relasyon kay Lord? O ibang bagay pa yung ikinagugutom mo? Kumbaga, sabi ko, oo nga. Parang minsan, meron akong mga, sabihin na nating perceptions, aspirations in life na nakita kong hindi tama. Hindi tama. Kasi ang nangyayari, imbis na mas lumapit ako kay Lord, parang mas nilalayo ako nun sa mga, sa dapat na gawin, sa dapat na gustong gawin, ipagawa sa'yo ni Lord. Iba yung hinahunger mo. Pwedeng worldly things, kasi nga, sabi ko, kaya minsan ayokong nagbabrowse din sa Facebook. Kasi ang dami mong nakikita post na, ay, sana ako din, sana ganun din, sana ganyan, ganyan. Pero dahil nag-full time ako, hindi ko siya, kumbaga may mga bagay na, pero kasi, babalik tayo doon sa kapag mas mahal mo si Lord din naman ang magsusuffice nung hunger mo. At saka, yung satisfaction ko, mas, kumbaga, si Lord na yung magtitweak nun. Mas ibabali niya para maging iba yung mga gugustuhin mo sa buhay. Buhay mo. Oo, sa buhay natin na to. Kasi, totoo naman, temporary lang to. Ano kung hindi mo na-experience yung mga ibang bagay na yon? Mas importante yung experience mo after this life. Kung pwedeng, sabi nga, pwedeng makamit mo lahat yon dito sa mundo, pero asan ka pagkatapos nun? Baka wala ka sa langit. Mas mahirap yung dadanasin mo sa impyerno. So doon na lang, sabi ko, oo nga, Lord, marami pa akong kailangan ayusin doon. And meron din akong nabasa na yung perceptions din natin, nababago din as we grow deeper in Christ. May mga bagay na minsan ito yung dati kong perception, tapos habang lumalalim kay Lord, unti-unti, hindi naman ako, kasi nag-start kami dito sa Comfy, siguro, kung di ako nagkakamali, 3 years old ako noon, nung nag-start kami. So, mula children's ministry hanggang
tumanda. Hanggang ngayon. Tumanda. Ayan. So, kung 41 na ako, nag-start kami. Nag-start kami ng 38 years na 38. kami with Comfy. No? So, mas matanda lang pala si Comfy ng isa sa akin kasi 42nd anniversary tayo eh. Ayan. So, 43. hindi 2 years pa. Sabi ko nga. 43. Mali. Ayan. So, ayan. So, 2 years na mas matanda. Pero anyway, ayun. So, unti-unti nababago. Pati yung consciousness mo. Kasi minsan, iba yung nasa isip mo, hindi si Lord. 'Di ba? Sabi ko nga, yung mga binanggit ni Mami Paz kanina ng mga monks, actually, iba yung pinagpe-prayan nila. Hindi talaga si Lord. Pero tayo, bilang Christians, actually, yun yung mas dapat nating asamin din. Na yun talagang lagi tayong in constant communication with the Lord, whether ano man yung ginagawa natin Sa lahat ng panahon. sa lahat ng panahon. Kaya nga, di ba, in all circumstances, kailangan nagpe-pray. Kailangan nagpe-pray. So, para yun din yung maging laman ng heart at soul mo. And yung pangatlo, yung love the Lord with all your mind naman, yung mind pala natin, kasi nandyan lahat ng anxieties, lahat ng fear. Sabi ko nga kanina, ang bilis kong ma-discourage. Kasi ano rin ako parang minsan, yung mga bagay na nasabi sa akin before, pumapasok pa din. Pumapasok pa rin siya sa isip ko. Tsaka medyo ang tawag doon, yung ito lang yung dapat na iniisip mo, pero pinapalaki. Pinapalaki. Parang nag-ano ka na, yung ang layo na ng isip mo, ngayon pa lang, today pa lang, asa next year ka na, asa kung ano man. So, ini-impress sa akin ni Lord doon na ayusin mo muna yung live one day at a time, na isipin mo lang kung ano yung, wag mo ring palakihin yung mga bagay na hindi na dapat pinalalaki. Kasi kapag pinalalaki mo, nawawala din, parang pag nakatingin ka sa external things, yung nakikita mo sa labas, sa circumstances, parang mas doon ako Focus. nagde-dwell. Imbes na ituon ko lahat kay Lord at iasa ko lahat sa Kanya, nakatingin ako doon sa mga tao, sa lahat ng iba-ibang bagay. Nasisway ang kaisipan. Oo, nasisway ang kaisipan tuloy. Nagkakaroon ng anxieties and fears. Andun din yung siguro dahil nga may mga takot din magkamali. Di ba? Takot din magkamali. So, imbis na gawin ko yung pinagagawa ni Lord dahil natatakot ako magkamali, wag na lang. Hindi ko na lang siya itutuloy. Ganon. Minsan may ganon akong tendencies. Yan. Thank you, Lord, Brother Arnold, sa pagtuloy. And yung huli, sabi niya, love your neighbor as you love yourself. Yung as dito na sinasabi, like, yun ang, kung paano mo minamahal ang sarili mo, kailangan yun din yung pagmamahal mo sa kapwa. So, sabi ko, yung kapwa kasi dito, hindi lang naman yung, kung sa dictionary literal, ito yung katabi mo sa, yung kapitbahay mo physically, sino yung mga katabi mo, kung saan ka nakatira. Itong love, yung neighbor na tinutukoy dito is lahat ng tao na inallow ni Lord na magkaroon ka ng ugnayan. Whether, kahit sinong maka-ugnayan mo, whether maliit na tao, malaking tao, kung sino man, Yan ang neighbor kailangan mo. pantay-pantay yung pagmamahal mo sa kanila, kung paano mo rin minamahal yung sarili mo. So nakita ko doon yung importance din ng matutong mahalin ang sarili. Not in a selfish way, pero yung sinasabi ditong love yourself is, papasok siya kapag mahal mo na si Lord. Pag yung wholehearted na yun. Kasi kapag mahal na mahal mo si Lord, naunawaan mo rin yung standing mo sa Kanya. So kung paano Kanya minahal, kasi mahal tayo ni Lord kung paano niya rin mahal yung sarili niya. So ganun din, napakataas ng pagtingin sa atin ni Lord bilang tao. Kung titignan mo, tayo lang naman yung binigyan ng kaisipan, ng ability to speak. Yung mga aso, matakot ka pag nagsalita yan sa'yo. special kasi tayo kay Lord. Ganun tayo ka-special kay Lord na binigyan niya tayo ng free will. Ang dami niyang iginawad sa atin na, at higit sa lahat,
ibinigay niya yung kanyang anak. Kaya nga, nagse-celebrate tayo ng Christmas kasi ito yung palatandaan ng pagmamahal sa atin ni Lord na alam niya yung dadanasin ng anak niya para sa atin, pero still, hindi niya pinagkait. Di ba? Ganon niya tayo kamahal. So, kailangan maunawaan mo kung gaano ka kamahal ni Lord para mamahal mo yung sarili mo at mas mamahal mo yung ibang tao. Kasi, hindi mo nga naman pwedeng ibigay kung ano yung wala ka. Di ba? So, kung hindi mo mahal yung sarili mo, hindi mo rin mamahal yung ibang tao. So, napaka-importante pala ng mga bagay na yon na nakita ko na doon pumasok lahat ng kailangan kong i-commit kay Lord. Nasabi ko, nakakatakot man mag-commit, pero papasok ulit doon sa, kung iyon yung pinapakommit sa'yo ni Lord, mag-step ka muna, umuo ka muna, and papakita niya rin sa'yo kung paano, kung ano yung mga dapat mong gawin at kung paano mo siya dapat gawin. Kung yung mga kilos mo, sabi nga ni Mami ni Tess kanina, di ba yung Proverbs 3, nabasa niyo po ba yun? 2-3, di ba? 2-3. Ano yun, Mami Tess? Kawikaan. Sabi po dito, anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo itanim. Upang araw mo tumagal, humaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikdan, ikwenta sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, sa iyo ay malulugod itong Diyos, magiging mabuti ka sa paningin ng sinukob. Yun. So, napaka-importante pala talaga na i-commit mo lahat kay Lord. Diba? Ano man, every day, Lord, good morning, ano pong papagawa niyo sa akin ngayon? Kasi nung nakaraan, sige, basahin ko na yung pinaka-conclusion ng mga pwede nating gawin o pwede natin i-commit para mas we grow spiritually at mas maging deeply, parang puno, di ba? Na kung ang halaman, ay ang seed ay tinanim mo, di ba? Kung ikaw ang gardener, ika nga, gagawin mo lahat. Didiligan mo, ganyan. So ano yung pwede natin gawin para tayo ay lumago spiritually at mas maging deeply rooted kay Lord? Una, to grow spiritually, sabi niya, importante na maging mature tayo spiritually. Amen. Na maging mature spiritually. Kasi magiging malaking tulong ang bawat isa sa atin sa church, sa community, na binibuild ni Lord. Diba? Na ini-impress niya. Sabi niya, ito yung spiritual growth is also God's way of achieving His purpose in your life. Kapag kasi mas malalim na yung pagkaunawa mo kay Lord at sa mga gusto niyang ipagawa sa'yo, kahit hindi mo pa nakikita yung final result, nauunawaan mo eh. Kahit, parang minsan, gagawin mo pa rin kahit hindi mo pa nakikita yung dulo nun kasi alam mo na yun yung pinapagawa sa'yo ni Lord. Pangalawa, pumasok ka kay Mami Paz, pray faithfully. Ayan. Kasi di ba ang prayer po ay, it's a communication. It's our way of To the communicating Father. with the Lord. So hindi siya one way lang. Minsan kasi ang perception natin ng prayer, tayo yung nagsasalita. Tayo yung kumakausap. Nakakalimutan natin to listen to the Lord. Ang dami-dami natin minsan pinagpe-pray, pero hindi naman tayo nakikinig dun sa sinasabi ni Lord sa atin. So, naalala ko nung nakaraan na nabasa ko din, sabi doon, importante to listen to what God wants you to do. Hindi yung, kasi tayo minsan pagising natin sa umaga, Lord, ano po bang gagawin? Ay, hindi Lord eh. Minsan, bago mo pa kausapin si Lord, ang dami na, kailangan ngayong araw magawa ko to, ganyan. Hindi nagiging Pero- priority si Lord agad. Oo. Tsaka yung pinapagawa ni Lord. Pinagagawa ni Lord. Or minsan, pinapriority mo yung sinasabi ng ibang tao more than kung ano yung pinagagawa ni Lord. So, una muna, talagang makinig tayo sa ating pagpe-pray kay Lord. Hindi lang tayo lagi yung nagsasalita. Kailangan pakinggan natin siya kung ano yung gusto niyang sabihin sa atin. And then, pangatlo, sabi niya, importante din to support the vision. Support the vision sa church, lalo na sa loob ng church. Kasi lahat naman tayo, inilagay ni Lord kung saan tayo dapat nandun. Kung saan tayo dapat nandun. Amen. May lahat tayo May dito may kanya-kanya kanya-kanyang skills, may kanya-kanya tayong gifts, di ba? Na nagagamit para sa ikalalago ng community. Hindi kasi pwedeng isang tao lang yung
kunwari, siya yung binigyan ng vision, siya lang yung kikilos. Para kunwari, si pastor, meron siyang ganito, may binigay si Lord na ganitong vision. Kung hindi tayo magsusupport doon sa binigay na vision ni Lord na yon, wala. Hindi siya matutuloy. Hindi naman tayo lalagong ganito as a church kung hindi rin from the very start may nag-support ng vision na yun ni Lord. Hindi po ba? Sabi nga, importante talaga na yung vision, sabi niya, si Lord ang nag-i-impress nun sa mga church leaders eh. So, sigurado, tayo naman awa ng Diyos, sigurado tayo na dun sa ating pinaglilingkurang Diyos. At alam natin na si Lord din yung nagbibigay ng vision sa mga leaders natin. Yan. So, importante to support. Next, sabi niya, serve wholeheartedly. Importante. Yun yung yung nung Monday nga, na wag half-hearted yung ating pagsiserve. We must love Ang tendency kasi, pag hindi wholehearted yung paglilingkod mo, marami tayong ibang prioritize, marami tayong ibang, among others, hindi mo nabibigay kasi kung tunay mong mahal ang isang tao, or si Lord, gagawin mo lahat, di ba? Lahat, anything and everything for that person gagawin mo. So, mas lalo dapat kay Lord na willing kang gawin lahat ng pinagagawa niya sa'yo. Hindi ka naman niya ilalagay sa spot na alam niyang hindi mo kakayanin. Di ba? Amen. Lahat naman tayo ay binigyan ni Lord ng kakayanan. At kung ano man yung pinapagawa niya, siya din lagi ang mag-equip sa atin to be able to do yung mga works na yon. And yung huli, pasok dun kay Mami Tess, be faithful. Importante na maging faithful tayo kay Lord. Na sa lahat ng bagay, kapag ka naunawaan mo kasi din yung kung gaano ka-faithful si Lord sa ating lahat, bilang tao, bilang Kristiyano, na tumanggap kay Jesus Christ, mas lalo din mas dapat na maging loyal sa Kanya. Diba? Kusa na siyang papasok. Meron pala akong hindi napanggit. Sabi niya, meron akong doon sa Grow Spiritually, sabi niya doon, it is better to read one verse a day na nasunod mo, naunawaan mo, kesa yung oras-oras kang nagbabasa ng Bible only for head knowledge. Kumbaga, baliwala yung pagbabasa mo ng napakahabang ilang chapters man yun Kung wala na-accomplish mo naman for the saysay, day. nawala na ng saysay. Kung para sa isip mo lang siya, baliwala. Kaya sabi nga niya, quality versus quantity, di ba? Over quantity. So tayo din as check, kumbaga mag-check din tayo dun sa commitment na binibigay natin kay Lord. Baka pakitang tao lang tayo, hindi quality yung commitment na binibigay natin kay Lord. Ano lang pala, for masabi lang na nakikita kang nagko-commit o ginagawa yung ibang mga bagay-bagay. Ayan. So, thank you, Lord. Thank you, Lord. So, bago tayo mag-closing song, magko-closing prayer muna si Mami Tess. Kasi yun yung pinaka-conclusion natin. Sige, manalangin po tayo. Thank you, Lord, Panginoon, sa mga narinig naming aral ngayon. At nawa, Panginoon, ay hindi lamang namin po ito napakinggan, kundi ito yung maisagawa namin at maisa katuparan ang gusto mong iparating sa amin, Panginoon. Ang gusto mo, Panginoon, sa aming magkakapatid ay kami maging tapat sa iyo. At gaawat grasya mo, Panginoon, kung kaya kami ay nakakapag-aral at nakakatupad ng iyong mga salita. Lagi mo kaming turuan, Panginoon, tulad ng inyong mensahe sa ngayon, na kung saan ay pangaral sa lahat ng lugar ang iyong salita. Tulungan mo kami, Lord, palagi at samahan sa pang-araw-araw namin buhay dito sa lupa. Thank you, Lord God, na kamta namin lahat sa oras na ito, sa pagkakatawag sa aming tatlo, Panginoon, nakaganap kami. At alam namin, Panginoon, na hindi lang po itong una, kundi marami pang susunod na kami gagamitin mo pa. Marami pong salamat, Lord. At ngayon pong araw na ito, sa aming mga narinig, samahan mo rin kami na lagi namin itong maisaisip, maisagawa. Thank you, Lord God. At sa amin pong mga gawain, uli, idestino mo po kami ngayon sa kanya-kanya naming gawain. Susunod po kami sa mga utos mo, Panginoon. Nawa, sa maghapoy magampanan namin lahat ang aming trabaho sa ipinagkatiwala ninyo sa amin. Salamat, Lord. Samot dalangin namin ito sa inyo. Pangalan ni Jesus.
Amen. Thank you, Lord. Awit po kami, last song. Mabuti't matapat ang Panginoon. Ganda po tayo. Katapatan niya'y di mapantayan. Abutin man ang langit, dagat na di masisig. Ganyan ang kabutihan ng Panginoon. Tayo po lahat, mabutit matapat. Mabutit matapat ang Panginoon. Katapatan niya'y di mapantayan. Abutin man ang langit, dagat na di masisig. Ganyan ang kabutihan ng Panginoon. Mahalin siya. Mahalin siya. Mahalin si Jesus. Mahalin nating lahat ang Panginoon. Mahalin siya. Mahalin si Jesus. Mahalin nating lahat ang Panginoon. Thank you, Lord, mga kapatid. See you tomorrow. 2 Timothy 2:2.